Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, everybody. Ben Paipon here, welcoming you to join us dito po sa ating Your Honor, Please sa Broad Streamcast Communicators. Ito po everyday, Monday to Friday, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ito po no holds barred dito ang discussion mga kababayan. Ano po? Kanya imbitado na po kayo. Samahan po ninyo ako dito sa ating programa at samahan po ninyo akong maghimay sa mga issues na nangyayari po sa ating gobyerno, sa ating lipunan. Okay?
Ang mahirap lamang po dito, hindi kayo makapag live, no? Hindi po tayo po pwedeng mag-usap sa Himpapawid, no? Live. But you can make your comments, you can send your comments sa pamagitan po ng ating anong pangalan nito? Yung ating wall, ha? Pwede po kayo mag-send ng mga comments po ninyo as you always do during the program, ha? Magandang gabi po kay Jimmy Tuplano, ha? Pwede mag-join din sila for live broadcast? Okay. Aba, sabi ni Ma'am Lynn, pwede daw po mag-join. Pero, ayan, kung gusto po ninyo, kung medyo may, anong pangalan nito, merong load, ayan, may load ho kayo. Ako naman, pwede naman po kaming tumawag para sa inyo. Okay. Kung gusto nyong mag-participate live dito sa ating programa, pwede ho kayo mag-PM, mag-message po kayo sa messenger ko. At ibigay po ninyo yung number ninyo, kami ang tatawag. Internet lang. Okay. Ayos. Hindi ko alam yung mga ganyan. Alright. Pwede naman po tayo mag-live pala. Pwede ho tayo mag-usap sa Himpapawid. Live. Okay? Pwede. Ngayon, kung gusto naman po ninyo, comment lang. Pwede. Katulad po ng ginagawa ng mga taga-subaybay po natin every night. Pwede. Binabasa ko naman po mga comments ninyo. Jimmy Tuplano, magpagaling ka, ha? Huwag kang patatalo sa chemotherapy dyan sa Chinese General Hospital. Alam ko po, nandyan si Parang Jimmy. Let us pray for him for his early recovery. Medyo pabalik-balik na po ito sa hospital. I'm watching, pare. Mabuhay ka. Hindi, ikaw ang mabuhay, pare. Alright. Mabuhay ka, partner. And get well soon. Get well soon. That's in order. Eve M. Ramos, magandang gabi. Eve, good evening po, Sir Ben Paipon, Miss Universe, at lahat po ng BSC family. Stay safe and be blessed. Yan. Si Ma'am Mercy Ong, good evening po, Kuya Ben. Magandang gabi po, and Madam Lynn, God bless po, stay safe, and ingat po lagi. Chincha Buste and Eve Ramos are watching. Sabi ni Ma'am Chincha, good evening po, Sir Ben and Madam Lynn, at sa buong BSC family. Stay safe and healthy po tayong lahat, and God bless. Jenny Soldevilla, yan. Good evening po, sir. Jomay Maymar. Nako, Jomay, meron po akong kasalanan. Talaga, hindi tayo kasi bukas, hindi ako po pwede. I have an appointment, medyo marami, magulo ang appointment ko bukas. Jomay Maymar, magandang gabi po, Sir Ben. Yan, good evening. Alright, tonight po, mga kabayan. Una, magpasalamat po tayo sapagkat ang COVID cases dito po sa Metro Manila and over the Philippines, pero konting pagtaas, no? From 300 to 500 plus COVID cases. Pero yung anong tawag ko doon? Yung pagkakahawa po, medyo mababa. Hindi naman po nagbabago, mababa pa rin ho. So the situation here is that Metro Manila is nasa very low risk. Ito po ang tuos ng Octa Research. Very low risk situation ang Metro Manila po ngayon. Chances are, sabi nga po nila, we may have a safe and Merry Christmas. Ayos yan, ha? Sana ho, magiging ligtas at masaya ang ating bagong taon. Mga hospital po natin, for the past several days po, wala po silang tanggap ng mga COVID patients. This is a very, very good sign na talagang kontrolado na po yata ang COVID virus
dito po sa Pilipinas. Okay? Kontrolado na. Ibig sabihin, tumalab. Oh, tumalab ang mga ginamit pong mga pamamaraan ang ating gobyerno para masagpo ang virus. Kung hindi naman po natin tanggapin yan, hindi po tayo makakarating sa ganitong very low risk ang sitwasyon dito po sa atin. Let us accept the fact na meron po mga talagang tumamang mga responde ng ating pamahalaan sa COVID virus na ito. And ako, sinasabi ko po dito mga kababayan, na yung bakuna po ang nakatulong ng malaki. Nakatulong po ng malaki. Pagkatapos yung disiplina ng taong bayan, whether we have been disciplined or not, nagpasaway po ba tayo? Hindi. Lumalabas na nakiisaw tayo. We adhered to the health protocols na inilatag ng ating pamahalaan. That is why we have reached this stage where masyado nang mababa po ang COVID cases. And chances are, we might just have a safe and Merry Christmas. Isipin ho ninyo, sabi nga po ng DILG kanina, pwede na yung mga bata mag-caroling. Kanya nga lang, rekomendasyon po nila, wag muna yung mga 11 years old below. From 11 years old pababa. Kasi hindi pa po bakunado ang mga ito. Delikado daw po. Otherwise, okay na. Libre na ang magkakaroling. Mag-ingat-ingat lamang 70% sabi. And maintain social distancing pa rin. Huwag ninyong kalilimutan yung mga face mask because there is still danger Hindi pa po lubusang nagapi po ang COVID-19 virus. Especially po, meron pang Omicron variant na parating. Pero alam po ninyo mga kababayan itong Omicron variant nananalasan na po sa ibang bansa. 57 countries are already experiencing sort of surges in their communities po. Talagang nakakahawa daw po itong virus na ito, itong variant na ito. Sa 57 countries, that includes the United States of America. Whereas, ang Pilipinas po, ang Pilipinas, wala pa po tayong kaso ng Omicron variant. Kanya magpasalamat din po tayo sa ating Panginoong Diyos. Yung mga hindi pa po nakapagpabakuna, magpabakuna na po. At wag nating aalisin po yung mga face masks natin. Yung nakaugalian na po natin paghuhugas ng ating mga kamay. Huwag natin kaliligtaan. At syempre kung nasa labas kayo, may dala-dala kayong alcohol at maya't maya, ayan, washing po kayo ng alcohol. Okay? Areglado. Magandang balita yan, magandang balita. Hindi na po umaabot sa 3 milyon ang COVID cases natin dito sa buong Pilipinas. Nasa 2,800,000 plus pa rin Pero matagal lang nakatenga dyan. So, magandang sitwasyon po ang nararanasan po natin. Chances are we will have a real safe and Merry Christmas. Wag lamang po tayo magpapabaya po. Okay? Ngayon, ito po ang tatalakayan po natin ngayong gabi. There are two things na talagang napaka-importante na pag-uusapan natin. Kasi nauukol po sa ating kalayaan, nauukol po sa ating mga karapatan, and so on and so forth. First, finally, itong debate po sa mandatory vaccine ay mabibigyan na ng puwang ng mga korte natin. Specifically, Manila RTC
branch, branch po? Branch 41 po yata ho yun. Oh, branch 41, yes. RTC branch 41. Oh, presiding judge po dito si Rosaline Mislos Loha. Yan. Oh, alam po ninyo mga kabayan, ang naghain po dito ng petisyon for temporary restraining order, TRO, or preliminary injunction. Ang naghain po dito ng petisyon na magkaroon po ng TRO, yung wag mo nang wag na yung ipairal yung mandatory vaccination. Ang naghain po dito ng kahilingan sa korte ay mismong clerk of court ng isang korte din po, branch 198 ng Las Piñas. Si Attorney Catherine Joy Hautea Nunez. Yan po ang naghain ng petisyon for TRO or preliminary injunction sa implementasyon ng mandatory vaccine. Alam po ba ninyo kung sino ang respondents? Meron pong respondents dito. Siyempre, IATF, represented by Deputy Clerk of Court, si Attorney Cunanan naman. And ito po, magandang maglalaban ito. Presiding Judge ng Branch 198, si Judge Bersamin Emboscado. Siya po ang boss ni Attorney Catherine. Clerk of Court, itong si Attorney Catherine, ang presiding judge niya doon sa Las Piñas, itong si si Judge Bersamin Emboscado. Sila po ang magtatagisan ng talino sa sala ni Judge Rosaline Mislos Loha. Ayan. Ang pag-uusapan nila, dapat po bang i-implement itong mandatory vaccine? Marami din po sa ating mga kababayan ang talagang naninindigan na dapat igalang natin ang karapatan ng bawat mamamayan na pumili kung ano ang ituturok sa kanyang katawan at kung gusto niya na magpaturok. Yan ang importante dito mga kababayan. Gusto ba niya magpaturok? Mapipilitan po ba siyang paturukan ng ating pamahalaan? Ito ang gustong maliwanagan ni Attorney Catherine. At magkakaroon po ng deliberation sa korte ni Attorney Rosaline sa December 13. Alas 3:30 ng hapon. Gusto ko sanang manood dito. I hope it will be open to the public. At gusto kong manood po dito sapagkat we've been talking about mandatory vaccines and so on, mga basic rights po natin lahat. Alam po ninyo mga kababayan, napakahalaga nito na matuldukan. Kasi for one thing, health experts in the Philippines say kung hindi po kayo magpabakuna, baka dapuan po kayo ng sakit, ng virus, at pwede kayo yung sakit ninyo, pwede mauwi sa kamatayan. Whereas kung hindi po kayo, kung bakunado po kayo, pwede kayong dapuan po ng virus, pero ligtas po kayo sa kamatayan. Yan ang basic difference ng isang bakunado at hindi po bakunado. Pero kahit ano pang sabayin natin siguro, kung maninindigan mga individuals, individual citizens of the Republic, kung ayaw talaga nila magpabakuna, that is the right. Basic right po yan, mga kababayan. Basic right yun. So, ito po ang sisikapin po ng korte na ayusin na
pagpasya na po, pwede po ba ang mandatory vaccine? If you recall, even the president does not want to interfere here. Kasi ayaw po niyang yung bang madagit yung individual rights, individual human rights ng kanyang nasasakupan. Medyo maselan po kasi ito mga kababayan. Kahit na sabihin pa natin, meron tayong tinatawag na pandemic. Meron pong krisis and this state has the power to introduce measures to curtail o kaya to yung bang control the damage, control the spread of the disease. Tungkulin po ng Estado yan eh. Kanya, mandatory vaccination ang kanilang iprinopropose. Pero sinasalungat po ito ng marami po sa ating mga mamamayan. But this will be decided on already by the RTC Court, Branch 41 in Manila. The Supreme Court is even represented here. Pero, I don't know, eventually, baka mapunta rin po sa Korte Suprema po ang deliberations tungkol dito. Kung magkakaroon po ng motion for reconsideration, whatever side RTC Branch 41 will take, baka ito mapunta rin po sa Korte Suprema. But what is important here, my friends, mga kababayan ko, ay yung bang usap-usapan po natin, tayo hindi po tayo abogado, nagre-rely lamang po tayo sa mga informasyon na didinigo natin, at meron din po tayo mga kanya-kanyang paniniwala, kahit sa relihiyon o hindi relihiyon, meron po tayong mga pinaninindigan, at yan naman po basic rights po ng bawat mamamayan. So we have to respect that. Pero kung sabihin na po ng korte na, pwede na, mandatory vaccine, wala na ho tayong magagawa ho dyan. Pero kung sabihin ang mandatory vaccine is shelved na ninyo yan, hindi po pwede dito sa Pilipinas, pwede naman pong i-shelve na po ng gobyerno. Pero, eto tandaan ho ninyo ito mga kababayan, meron pong paraan para makaganti ang Estado sa mga ayaw magpabakuna. How? Restricting their mobilities. Ayan. Mahirap na po ito mga kababayan. Na nararamdaman na po natin na unti-unti nagpapalabas ang IATF ng mga restrictions for non-vaccinated people. How far this will go, hindi po natin alam. Depende na po kung magluwag-luwag na talaga ang ating ekonomiya, magluluwag-luwag na po ang kalagayan po natin against the COVID. Baka hindi na kailangan po ng bakuna. Baka hindi na po kailangan na maglalagay pa ng ating pamahalaan ng mga restrictions sa mga non-vaccinated. But hanggat maaari po sana, ang akin lamang naman po dito kung kaya naman po natin talaga magpabakuna at mahal natin ang ating kapamilya, members of our own family, yung ating mga kapitbahay, mga kaibigan, baka mahawaan natin sila. Nasa atin na rin po yun. Mga kababayan, nasa atin na po yun. Kung isaalang-alang po natin ang kalagayan ng ating kapwa mamamayan. Okay? Ang freedom nga po, yung madalas kong sabihin po dito sa atin, ang freedom can only be enjoyed if its others' freedom is respected. Parang you have your freedom, I have my freedom, let us respect each other. You have your own right, I have my own right. Pero not all the time talagang pwede yung karapatan mo, karapatan ko rin. O yung karapatan ko, baka hindi mo rin magustuhan ang mangyayari. Kailangan magbibigayan Kailangan magbibigayan. And this is the beauty of a community. This is the beauty of a community when the people can talk to each other, can interact, and can discuss
matters civilly. Di ba? Yan ang maganda ho kasi tayo naman po nilalang ng Diyos na may utak, may puso. Kaya ho natin intindihin ang ating kapwa, kaya nating pagbigyan ang kahilingan ng ating kapwa. Kokok Giovanni Pinuela is watching. Good evening, Sir Ben. Hi to all, sabi ni Kokok. Elisa Malibiran, good evening po, Sir Ben Paipon. Magandang gabi, Ma'am Felisa. Good news po yan. Merry Christmas na. Sana to all. O nga, Ma'am Felisa, talaga naman. Dalangin ho natin, idalangin ho natin na magiging ligtas na at masaya ang ating Paskong darating. Elisa Patino, magandang gabi. Good evening po, Ma'am. Good evening. Andy Lauzon, magandang gabi, Padre. How are you today? Nagpapahinga ka na ba? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at masarap ang mga pandesal. At kape ni Ate Lilian. Alright. Andy Lauzon, good evening. Eden Pedralves is also watching from Tugigaraw, Cagayan. Kape at pandesal. Alright. So, yan po ang first issue ho natin. Magkakaroon na po ng pagdinig tungkol dito sa pinagtatalunan ho natin mandatory vaccination. Sa December 13 magkakaroon po ng pagdinig po sa sala ni Judge Rosalyn Mislos Loha, presiding judge ng RTC Branch 41. Okay? Ngayon, paalaala lamang po dun sa mga kabayan pa rin natin. Kasi sa ngayon, hindi pa tayo ligtas sa virus. There are instances when yung mga establishments, yung mga malls, nagpapapirma pa rin sila ng mga information sheets for tracing purposes. Tracing purposes. Nais lamang po namin paalaala sa lahat na nakikinig po ngayon na meron tayong batas, Republic Act 11332. Itong batas na ito mandates reporting contagious diseases. Halimbawa, meron po kayo napapansin, meron kayo nalaman, meron pong dumapo sa inyo, i-report po kaagad dyan. Lalong-lalo na kung contagious disease para makontrol ang spread of that contagious disease. And part of this, my friends, mga kababayan, meron pong meron pong prohibition ito Halimbawa sa mga pinipirmahan natin mga information sheets. Kung halimbawa nabigyan po kayo pagkatapos binaboy po ninyo. Kumbaga sa hindi tama yung mga impormasyon na inilagay po ninyo, kulang-kulang, and so on and so forth. Alam po ninyo, that's a violation of Republic Act 11332 and you could be jailed for this. Pwede po kayong makasuhan po at mapatawan po ng parusa. Ayan. Kaya kung pwede lamang kung meron pong mga hihilingin po sa atin, information tungkol sa atin, kung saan tayo papunta for purposes of tracing, tracing. Lalong-lalo na sa panahon na ito na may pandemya pa, wag po nating lulukohin, wag po natin bababuyin, okay? Because falsification of information or tampering of information is punishable under Republic Act 11332 or mere refusal to cooperate with authorities by an individual with a contagious disease. Yan.
So intindihin nun natin ito mga kabayan kasi ito'y para sa ating kagalingan din. Oh. And again, importante ito, community. Oh, para hindi po tayo magkakahawa-hawa. Okay? Napakahalaga po yun. Para hindi po tayo magkakahawa-hawa. At maiwasan po natin ang kamatayan. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit talagang ipinipilit po ng ating pamahalaan na magpabakuna po tayo sapagkat naniniwala po ang ating pamahalaan. Oh? Naniniwala po ang ating pamahalaan na nasa bakuna po ang solusyon dito po sa COVID. Maybe one of the best solutions is the vaccine. Oh? Kahit alam ko po na marami pong tumutulig sa dito, marami po ang nagsasabi na under trial pa lamang ho itong vaccine natin. Dahilan para hindi po sila magpabakuna. That's their prerogative. Oh. That's their choice. That is their choice. Hindi po natin sila mapipilit hanggat wala pong batas na magmamandato na magpabakuna sa pilitan na, hindi natin sila mapipilit. Okay? And continue to exercise that right, that freedom, hanggat wala pa pong batas. Yan nga lamang, intindihin po ninyo, yung mga restrictions na po pwedeng ipataw ng ating pamahalaan sa mga hindi bakunado. Baka hindi kayo po pwedeng makapunta sa mga malls, hindi kayo makakain sa mga eateries, mga restaurants, and so forth. Hindi kayo po pwede sumama sa mga political activities. Ngayon po, grabe na ang political activity ngayon. Talking about political activity, sandali lang, bumaling lamang po ako ng konti dito sa nakalipas na Diyos ko dahi, talagang monstrous traffic created by a no permit caravan ng BBM Sara Tandem dito sa Commonwealth Avenue. This is not a political matter yung sasabihin natin, not because na ang nagkaraban ay BBM and Sara at tutulig sa natin. This is true also to other presidentiables who have been creating trouble, especially sa COVID-19. Yung mga hindi sumusunod sa mga health protocols. Pero this is more of, ano po ba talaga ang batas ngayon? Mga kababayan ko. Ano nga po ba ang batas ngayon sa mga motorcades? Pwede na po ba talaga ang motorcade dito? Anong sabi ng COMELEC? Hindi naman yata kumikibo. Hindi naman kumikibo ang COMELEC. Ang sinasabi ng COMELEC, basta't hindi po sila humihingi na iboto ninyo sila, hindi pa po kampanya yan. Anak ng pating talaga mga kababayan. Alam po natin, lahat naman po sila nagmamotorcade. Ang tanong ito po ba pwede na? Wala pa pong campaign period. Yung po bang motorcade is not a sign that they are courting votes already. Como ba, hindi po sinasabi sa batas. Pwede na. Ito yung caravan nila BBM at Sara dito sa Commonwealth Avenue. Nag-violate po sila kasi talagang sobrang traffic po Maraming naperwisyo. Walang permit daw po. Quezon City Government says, walang permit. Hindi po sila humingi ng
kapahintulutan din po sa Metro Manila Development Authority. Kasi, you know, nasaan po ba ang MMDA during those days? During that time? Oh? Na nagkasira-sira na po ang traffic sa Commonwealth Avenue. Wala po bang pakialam ang COMELEC, ho? Motorcade po ito ng isang political candidate. Hindi po ba siya nagva-violate ng batas ng COMELEC? If not, the law on motorcade, wala po bang nilalabag sa pagsugpo po ng o pag-responde sa COVID to? Nakikita ko lamang ho dito mga kababayan. Parang there is a, parang may hindi paggalang sa mga batas na umiiral sa ngayon. Yung mga presidential candidates po natin, wala nang kinikilala yata batas. Bakit? They consider themselves the law. Nadikit lamang po sa mga makapangyarihan. They also become the law. Sila po ang batas na rin. Kanya, kung meron mang ipinagbabawal, hindi po sa kanila. O obra. Ito pinakamasaklap sa lahat ho. Pagka wala na tayong paggalang ho, respeto sa batas, talagang chaos, anarchy, ho, anarchy. It was anarchy in the streets. Sa caravan ho na yun ni BBM at Sara Duterte. But even today ho, mga kababayan, there is no investigation. Not from the MMDA, not from the IATF, not from the Quezon City government. Why? Anong meron? Bakit hindi po i-imbestigahan ito? And for that matter, bakit hindi nila imbestigahan ang lahat ng mga motorcades all over the country? Bakit na pinapayagan na ho ito? Wala pang campaign, wala pang kampanyahan ho eh. At talagang malawakan ng kampanyahan ho ito eh. There has to be an investigation here. And the president should spearhead this. Siya pa rin ho, kahit sabihin pa ng kanyang mga kritiko na malapit na ho siyang mawala, no? But he is still the president. And therefore, siya dapat ang magpatupad ho ng mga batas. Dahil yan naman ang kanyang tungkulin po eh. Pero mahirap po ito sapagkat anak po niya yung nasasangkot dito. At posibleng pang-presidente na rin po niya yung katandem ng kanyang anak. So, sino ang uupakan ng Pangulo? Ay, wala. Di wala. So, walang investigasyon. So this is the situation here in the Philippines, mga kababayan. May paglabag sa batas, walang investigasyon, walang mapaparusahan. This is the kind of justice here in the Philippines. Nakalulungkot ho, mga kababayan. Nakalulungkot ho. Hindi na po tama siguro ito. This is not because it is BBM or Sara, but because there is violation of the law. Pero walang, parang naman mga nakalipas na mga panahon. Ang dami na po mga government officials natin. Lumabag sa batas ng COVID. Wala naman pong investigasyon, walang napaparusahan sa kanila. Pero ordinary people, ordinary citizens, ipinapasok sa kulungan, sinisipa po sa kulungan. Alang ya talaga. Ganito po ang hustisya dito po sa Pilipinas. Nakalulungkot ho, mga kababayan.
nakalulungkot. Sana ho, tignan mabuti ito ng ating pamahalaan para magkaroon po ng pagtitiwala pa ng taong bayan. Pero para sa tingin ko, wala na talagang pagtitiwala po yata ng taong bayan. Good evening po, Tata Ben. Sabi po ni Andy Lauzon. Andy, good evening. And to all your viewers. Oh, Andy, meron akong isasangguni sa iyo. Ano po bang gagawin ko dito? Oh, pero mag-usap na lang tayo sa labas. Okay. Mary Hilma Wong is watching. Mary, good evening. Angelica Paz, nanonood na rin po si Ma'am Angelica Paz. Magandang gabi po. Sabi ni Mary Hilma Wong, magandang gabi po, Sir Ben Paipon, BSC family, and to all viewers. More power, God bless, and guide us. Keep safe. Ayun. Dan sharing na po, sabi ni Ma'am Mary Hilma Wong. Lilian Gabriel, a blessed first day po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. More power po to your honor, please. Hello, Kuya Andy Lawson. Hi, Boracay. Ha? Oo nga, kape at pandesal. Lilian Gabriel, kakauwi ko lang po, Tata Ben. Dami deliveries, pagod, much. Wow, ha? Andy, padalahan mo na ng pandesal para pagbalik sa iyo, meron ka ng kape. Ha? Anvil Coffee. Ay, ang sarap talaga nito. At saka, very healthy drink. Healthy drink, Anvil Coffee ni Ma'am Lilian Gabriel. Ma'am Lilian Gabriel. Ano yung programa sa Sabado? Libreng kaalaman, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan. And then, tanghalian, pagkalinggo naman, alas 11 hanggang alauna. Yan. Panoorin po niyo si Ma'am Lilian Gabriel and all other programs ng BSC po. Sana i-like and share po ninyo yung ating platform. Sana i-follow po ninyo ang ating platform. Yung platform mismo po, para mapapanood din po ng ibang mga kababayan natin ang ating mga programa dito po sa Broad Streamcast Communicators. Alright? Roel Castro is watching. Good evening, Mr. Castro. Eve M. Ramos, go and be vaccinated. Marami pong vaccine ang dumating. And nakita naman po natin, bumaba ang cases. Since nagpa-vaccine ang karamihan at may another variant na naman po na nakita. Twin sister daw po ni, Omicron. Mahirap matrace, kaya habang may time pa, sana magpabakuna na ang lahat. Ayun. Grabe naman ito, Eve. Twin sister po ni Omicron. Alam niyang buhay na ito. Hindi na tayo natapos dito sa COVID na ito. Pero hindi baliw sana. Kung nabakunahan tayo, chances are of getting sick and seriously ill, hindi masyado. Pero kung hindi tayo bakunado, ayun ako talaga. Ang tanong ko lamang ko, sa mga ayaw pang magpabakuna, sa dinami-dami po ng binakunahan na ng mga Pilipino, ilan dito po sa Pilipinas ang nakaranas po talaga ng serious illness na umabot po sa kamatayan? Today, umaabot po ng, gano'n, karami na po yung 47,000 or 48,000 deaths already. So ipagpalagay na ho natin, pero hindi naman po lahat yun bakunado ang namatay. Hindi naman po bakunado ang namatay ho dun. Mas marami po doon ang hindi nabakunahan.
Kasi wala pang bakuna nung araw ho eh. Malakas pong humirit ho ang listahan ng mga hindi po bakunado, namamatay ho na hindi po nababakunan. Because somebody dropped the ball. Hindi nakarating ho yung vaccine. Ho? Kaya hindi po natuloy-tuloy yung vaccination roll ng ating pamahalaan. Kanya, na-overwhelmed din po mga hospital ho natin. Nagka-surge po. It was only lately that we found ourselves ready na ho to inoculate our people. So ngayon, alam po ba ninyo kung gaano karami na po ang bakunado? The whole of Metro Manila ho, 90% na ho tayo. At papunta na ho yata sa 95. I do not know kung mas malaki pa po ang bakunado na po sa Metro Manila. And the whole country, umaabot na po sa 38%. No? In other words, 38 million na po ang nababakunahan, fully vaccinated dito po sa buong Pilipinas po yan, ha? Buong Pilipinas. And another 70 million ho ang naka one dose na po ng bakuna. So kung lahat ng mga ito ho, kung may aberya po yung bakuna, ay talagang wala nang katahimikan ho dito sa ating bansa. Sa tingin ko ho mga kababayan, kung itinatago man po ng DOH ang listahan, ay hindi po nila magagawa sapagkat magrereklamo talaga ang taong bayan. Hahanapin talaga kung talagang alam nila marami na hong namamatay na hindi po nalilista, ay hindi po tayo matatahimik. I think there will be chaos. There will be confusion in our country. Walang katahimikan po na mangyayari kung marami pong namamatay na bakunado, bakunado, na hindi po inire-report. Ang tanong ko pa dito ho, mga kababayan, ano kaya ang sasapitin po natin kung hindi po na isakatuparan ng ating bansa ang malawakang pagpapabakuna na mabilis din. Mabilisan din pong pagbabakuna sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Ano kaya kung hanggang ngayon hindi pa po tayo nakarating ho doon sa herd immunity? Over na po tayo dito eh. Dito sa Metro Manila. Pwede na tayo magpakampante dito eh. Kung totoo lang. Kung tutuusin. Kanya nga lang. Ano kayang nangyari kung ang Metro Manila po inunang bakunahan? Nakakatakot po eh. Di ba? Tapos bigla ho tayo talagang pinagsikapan na po ng ating pamahalaan na magbakuna sa iba't ibang mga lalawigan. And here, maganda po ang response sapagkat noong November 29 to December 1 hanggang December 3, naka 10 million po tayo eh. 10 million vaccinated. And tuloy-tuloy na po ngayon ang bakunahan. At sabi nga po ng mga health experts natin, baka hindi natin maabot pa ho ang herd immunity before the end of this year or before the end of this month. Pero there is a possibility ho kung papayag lamang po ang ating mga kababayan, makarating na po tayo sa herd immunity sa first quarter of 2022. Sana po, intindihin na ho natin yung ating kapwa. Kasi individual rights sa atin, personal choice ho natin yan eh. Wala hong kalaban-laban po ang gobyerno ho pagdating ho sa personal choice as a matter of right. Wala po yan eh. Pero kung ipaintindi po sa atin na hindi ka nag-iisang nabubuhay sa mundong ire. No man is an island. You live with your brother. You live with your friend. You live with your enemy. We are a community. Okay? Community ho tayo eh. Kaya kailangan ho dito, magtulungan po tayo para hindi tayo sabay-sabay na
bumagsak. Tama? Oh. So, yung individual right mo, okay lamang po yun. Pero kung iisipin mo ang kapakanan ng iyong kapwa, you will tend to, yung drop muna ho yung ano eh, yung individual choices po eh. Kasi iintindihin mo naman yung pangangailangan ng iyong kapwa. And this is very important ho, to a family of people ho. Tayo mga Pilipino, magkakapatid ho tayo, magkakalayo ho tayo. Kailangan magkatulong-tulungan ho tayo dito. At sagupain ho natin ang aggressiveness of the Chinese sa West Philippine Sea. Ba't na tayo napunta? Sa West Philippine Sea. Oh, all right. Go and be vaccinated, sabi ni Ma'am Eve F. Ramos. Marami pong vaccine ang dumating. And nakita naman po natin, bumaba ang cases since nagpa-vaccine ang karamihan. Tama po ito, mga kababayan. At may another variant na naman po na nakita, twin sister daw po ni Omicron. Mahirap matrace. Kaya habang may time, sana magpa-vaccine na ang lahat. Okay? Thank you very much po. Roel Castro is also watching. Good evening, Mr. Castro. Magandang gabi po. Kudos po sa bakuna, Makati frontline personnel. Napaka-professional at maasikaso po sila. Wow! Non-Makati residents, yung 3 senior citizen relatives, pinabakunahan ko po ng booster sa Makati. We were attended to na parang taga Makati din kami. Wow! Iba na talaga ang Makati ha. Pinapili din po ng booster at inexplain ng mga doktor ang best compatible booster sa naunang natanggap. So ito i-explain ng doktor ito, mga kababayan ko eh. Hindi po pwedeng walang doktor sa vaccination area. Meron pong doktor na magpapaliwanag kung ano po ang dapat sa atin. At kung kailangan ng injectionan po kayo ng booster o kaya first time niyo magpabakuna, baka hindi kayo nga po pwedeng bakunahan pa. Kasi may mga comorbidities o kaya may mga sakit-sakit po tayo sa katawan. Merong doktor dyan eh. Siya po ang nakakaalam kung ano ang bagay ho sa atin. Okay? Sana all tulad nila. At napakalinis at efficient talaga. Congratulations, Makati people. Good job po kay Mayora Abi Binay. That is coming from Angelica Paz. Wow. Congratulations, Angelica. Mabuti na lamang napunta ka sa isang lungsod na talagang maasikaso. Si Mayor Abi Binay, ama ni Jojo Binay, tumatakbong senador. Napakaganda ho ang description ni Ma'am Angelica sa karanasan po nilang pagpapabakuna, pagpapabooster shot dyan sa Makati area. Congratulations to the Makati people. Sana po dumami pa ang tribo ninyo. Leonie Lotchan Castro is watching. Leonie, magandang hapon. Ganon din po si Sir Danny Santos ng Insurrectos. Danny, magandang gabi, Padre. How are you? Rachi Boom Menjola. Hello. Magandang gabi po. Ricky Tisoy. Pre, I'm watching. Stay put. Love. Kasabahay. Ayan. Pinagsasabihan tayo ni paring Tisoy. Pero bukas po, meron tayong mga appointments outside. Okay? Ayan. Ricky Tisoy is clapping. Mel Rodelio Militante, buenos jueves por la noche, señor Bin, y a todos los políticos corruptos y estúpidos. Ayan, si paring Mel Rodelio Militante. Ayan.
Ricky Tisoy. Good, sabi niya. Nathan Angelo Andaya, ito po yung apo ko, ha? Si Jello. Jello, good evening. How are you? Good evening po, Lolo Ben. Kumusta po kayo? Okay naman po kami dito. Kumain na po ba kayo? Oo naman. Ha? Sa edad kong ito, 37 na ako. Nakain na ako talaga. Kumain na po kami. Nagpa-booster na po ba kayo? Hindi pa. Kasi hindi pa wala pang 6 na buwan. Lamig po ngayon dito. Ingat po tayo. Yes. Ingat ka dyan. Magkumot ka. Ha? Jello, good evening. Kay Mama M, good evening. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ha? Sa Mapolo, Malolos, Bulacan. Alexander Arenas, good evening, Tata Ben. Yan. I'm watching po, sabi ni Jello, hanggang matapos po yung live po ninyo. Aba, okay to talaga si Jello, ha? Wag ka munang matutulog, ha? Okay. Pero kung antukin ka na, habang ako ay nagro-broadcast pa, may karapatan kang matulog. Okay? Jello Andaya. Blessed Thursday to Mr. President Yud Salaw and Madam Geneva Salaw. Yung mag-ina. Ma'am Jean, good evening. And to all BSC families, stay safe and healthy. God bless us all. God first. Sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Okay? Ayos. Alright. Mamaya na po yung iba naman. Sandali lang o. Yan. Meron na naman pong pinatay na journalist. Grabe na ito talaga. Wala namang pong kalaban ito. Taga Pampanga. Nagtratrabaho po sa Pampanga. Temporarily residing sa Pampanga. Pero nung umuwi sa Katbalogan, Samar, Kalbayog, Samar, doon siya dinali binaril. Wala na po bang katapusan? Itong pagpatay sa mga journalists, mga broadcaster Sinitsyempo pa pagkakaroon ng Democracy Summit spearheaded by no less than the President of the United States of America. Grabe talaga. Hindi lamang po mga journalist mga babae. Patakin nyo sa Nueva Ecija. Ito po yung nanggaling sa Samar po ito. Yung pagpatay kay Jess Malabanan. Jess Malabanan. Ito po yung correspondent ng Manila Standard, Bandera, at Reuters. This guy, si Jess Malabanan, was very supportive of Reuters din. Ginamit po si Jess Malabanan para tulungan po yung mga journalists from Reuters to gather facts about the drug cases implicating the President of the Republic of the Philippines. Tumutulong. Hindi po siya sumusulat tungkol dito. Tumutulong lamang po na pumunta doon sa Pampanga where the investigation was ongoing. Pero hindi po siya dinali sa Pampanga. Bakit po nagpunta pa po sa Kalbayog, Samar para doon patayin? Grabe naman ito. Hindi po malaman ng opisina po ni Mr. Egco. Ito po yung media security natin. Kung ano ang dahilan at anong motibo ang pagpatay dito kay Jess Malabanan. At sumalangit nawa po ang kanyang kaluluwa. Nakikiramay po ang Broad Streamcast Communicators, particularly your honor please sa pagpatay kay Jess Malabanan. Hindi lamang po mga journalists ang dinadali mga kababayan. Tingnan niyo, in a span of 1 month, 2 barangay chairman ang tinumba ng mga salarin dito sa Nueva Ecija.
Mr. President, bakit po nangyayari ang ganito? Hindi na natapos-tapos ho itong pagpatay sa mga pangkaraniwan ho natin mga mamaya. Barangay chairman, pinapatay. Anong dahilan po? Politika po ba ito o what? Kahit na politika ho, mga babayan, respect life naman. Tinanggal nga po ninyo ang death penalty, pero iginagawad naman po niyo sa maling paraan. Nako talaga. 52 years old, Emiliano Mungkal, barangay inspector, was the second village chief killed in Nueva Ecija in 1 month. Can you imagine that? Sa loob lamang po ng isang buwan, 2 barangay chairman. November 5, barangay chair Zoilo de Belen was killed in Lampakin, Haen Town. Sino po yung mga pumapatay na ito? Bakit walang mahuli ng ating kapulisan? Are they conducting investigations on this? Marami po mga namamatay na hindi po may paliwanag kung bakit. At karamihan ho sa mga patayan na ito, mga kababayan, coming from riding in tandem. Na para bagang itong mga riding in tandem, mga alalay po ng mga pulis, alalay po ng mga nasa kapangyarihan. Ito po ang pumapatay at wala pong nahuhuli sa kanila. Maybe because, really, they are part of the organization. Napaka-tahimik po si PNP Chief Carlos ho. Meron po bang ginagawa ho ito? Senyor Carlos, sir, PNP Chief, what's going on in the country general? Ano po bang nangyayari ngayon dito po sa ating bansa? 17 minuto makalipas po ang 9:00 po ng gabi. Dito po tayo sa ating sa isang napaka-importante at very controversial na batas na pinitisyon ng 57 organisasyon at individual sa Korte Suprema na ideklara na unconstitutional. Matagal din pong hinawakan po ito ng Korte Suprema. Kahapon lamang po nagbutuhan ang Korte Suprema, the Justices of the Supreme Court and Bank, nagbutuhan po sila at lumabas po ang result ng kanilang butuhan ngayong araw na ito. At ang verdict po, constitutional yung anti-terrorism law ni Mr. Duterte. Constitutional. Except for 2 provisions na ito po ang pag-uusapan ho natin. Pero kasama pa rin ho na pag-uusapan ho natin mamaya yung ibang mga provision na hindi po ginalaw ng Korte Suprema na dapat pong galawin din. Okay? So, wala pa pong kopya ng tinatawag na judgment po galing po sa Korte Suprema. Yung verdict po nila, wala pa po tayong kopya. Kanya, ang tatalakayin lamang po natin ngayon kung ano po yung lumabas sa mga newsprints na nakuha po natin kanina. So, 2 areas of concern ang ating bibigyan ng pansin po dito. Ito po yung deklarado ng Korte Suprema na unconstitutional. Ano po ba ang mga ito? Okay? Alright. Ito, 2 provision po ng anti-terror law ang nakitang hindi tumutugma sa ating saligang batas. Number 1,
Ito po yung qualifier ho ng Section 4 of the second paragraph of Section 25. Ito, so yung dalawa po na ito, yung mga provision po sa anti-terror law, Section 4 at Section 25 ng Republic Act 11479. Yung Section 4 states that terrorism shall not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. Okay? Hindi dapat na po yun. Provided, ito. Kasi ito yung provision ng batas eh. Ito yung provision na tinalakay po ng Korte Suprema. Yung binasa ko kanina, yan po ang provision ng Section 4 ng Republic Act 11479. Provided, etong karugtong, ito na yung tinatawag nilang qualifier that it is not intended to cause death. Hindi nakakamatay. Or serious physical harm to a person, to endanger a person's life, or to create a serious risk to public safety. Ayan. So ito po yung qualifier na sinasabi po ng Korte Suprema na unconstitutional. So ganito po nagbotohan ang mga justices po. Voting 12-3. The Supreme Court voided the phrase. Ito na, yung ang sabi po ng Korte Suprema kung bakit sila bumoto sa constitutionality of the provision or the unconstitutionality of the provision. Ayan. The phrase, which are not intended to cause death and serious physical harm, etc., etc. Ang sabi po ng Korte Suprema, overbroad and violative of freedom of expression. We would like to underscore here yung ginawa po ng Korte Suprema na binigyan nila ng halaga ang freedom of expression, which basically, mga kababayan, mapapakinabangan po ng mga journalists and media personalities because we are here. Freedom of expression, freedom of the press. Pagka sinabi nilang yung pagsasalita ho natin sa radyo, nakaka-cause ng death, nakaka-cause ng harm, physical injuries or whatever, kahit hindi naman, pwede po kaming pahuli under the anti-terrorism law, pwede po kaming pahuli kung hindi po binoid o kaya pinawalang bisa ng Korte Suprema. So, ginamit po ng Korte Suprema yung freedom of expression. Tinanggal nila yung qualifier ng Section 4 provided so and so forth. Binigyan nila ng halaga ang yung bang kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa pamamahayag. Yan. Meron pang and other related freedoms po, mga kababayan. So, maganda ito. At least partial victory po ito for journalists and media personalities. Kasi I think it was the thinking of the justices of the Supreme Court. Pagka pinagbigyan po nila yung that it is not intended to cause death or serious physical harm to a person or endanger his life, baka
mauwi po tayo sa pagkakatanggal ng tinatawag na freedom of the press, freedom of expression. Aalisin ho nila yung kalayaan na yan. Pati siguro freedom of choice ho, mga kababayan. Under the anti-terrorism law, pagka hindi po binigyan ng halaga ng Korte Suprema po ito, pwede na ho. Pwede na mag-impose ang ating pamahalaan ng mandated vaccination. Kasi wala ka ng freedom of choice eh. Oh, wala kang freedom of choice, wala kang freedom of the press, wala kang freedom of expression. Sabi ng korte, hindi po pwedeng i-curtail yung mga kalayaan na yan. Kasi ito po ang kailangan ng demokrasya to survive. Yan. So maganda naman po ito at nakita ho ng Korte Suprema at pinahalagaan ho nila ang pangangailangan po ng bansa ho natin as a democratic country na meron pong umiiral na freedom of the press, freedom of expression, freedom of dissent. No? Pwede ka magreklamo. Pwede ka magreklamo. Freedom to express grievance. Ayan, pwede ka mag-rally. Hindi po kinakartil ho yun. Freedom of assembly ho. Lahat ng mga yan, pwede. Kapag ka tinanggal ho yan, pagka sinunod po natin yung provision ng anti-terrorism law, tanggal ho yung mga freedom po natin. And we should be glad the Supreme Court so to it na kailangan po ito sa demokrasya. Kailangan po natin ito sa demokrasya. But, itong anti-terrorism law ho, mga kababayan, matindi talaga ito eh. Kasi, hindi ko alam kung nakita o hindi nakita ng Korte Suprema po yung ibang mga provision ng anti-terrorism law that to some of the petitioners, to all of the petitioners po, mga kababayan, for the unconstitutionality of the law. Sinasabi nila, kalokohan ho ito eh. Talagang abuse ito eh. Katulad po nitong 14-day warrantless detention period for suspected terrorists plus 10 days extension kung kinakailangan. In other words, pwede kang ikulong ng 24 na oras, 24 na araw, kahit wala pong kaso na naisampa pa sa korte. Ito ho ay nananatili na probisyon ng anti-terrorism law that is considered constitutional. In other words, legal ho ito sa tingin ng Korte Suprema. Pero sa tingin ng mga petitioners po, mga kababayan ko, unconstitutional po ito. But the Supreme Court, we will have to respect them. And no matter how erroneous the judgment may be, that is the law. Mag-petition ka, mag-motion for reconsideration ka para uungkatin uli ng Korte Suprema ang bagay na gusto mong pag-usapan muli. Ayan, imprisonment of 12 years, hindi na po ginalaw ng Korte Suprema po yan. Okay? Hindi na po ginalaw. Okay? Ano pa itong mga... The Supreme Court also declared unconstitutional Section 25, which states that the ATC, ito po Anti-Terrorism Law or Council, ATC, will automatically adopt the UN Security Council consolidated list of designated individuals or groups designated as terrorists. Alam po ninyo mga kababayan, meron din pong mga anti-terrorism law ng iba't ibang mga bansa, even in the United States of America,
meron silang anti-terrorism law. And meron po silang idinideklara, idinideklara na terorista. Okay? Ang sabi ng anti-terror law natin, kung ano man po ang dineklara ng mga yung mga katulad ng mga superpowers, pwede nang gayahin ng Anti-Terror Council. Ayan. Pero ito po ay binawi po ng Korte Suprema. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. Sabi po ng Korte Suprema. Okay? Dapat lamang dito sa atin, kung talagang identified na terrorist yung tao, kaya yung grupo, dito po sa atin manggagaling ang designation, designation. O kaya pagpapangalan na itong grupong ito, itong individual nito ay terorista. Yan. So, that in a nutshell hindi pa po buo ang impormasyon na nakuha po natin sapagkat ayon din po sa tagapagsalita ng Korte Suprema, they are still counting the votes, how the justices voted on particular issues na tinalakay po sa kanilang mga deliberations. So siguro mag-aantay lamang po tayo ng ilang pang mga panahon at malalaman po natin how our justices have voted on particular issues, ano ang kanilang mga pananaw. But at the same time po mga kababayan, yung mga petitioners, ngayon pa lamang nag-iisip na po sila sapagkat hindi po sila kontento. Yung dalawang provisions po na declared unconstitutional, nagpapasalamat daw sila. Pero katulad po niyan, yung 14 days plus 10, warrantless detention. Yung bang uhulihin ka, wala kang warrant of arrest. Ang warrant of arrest only comes from the courts. Pero under the anti-terrorism law, mga kababayan, yung designation po o kaya yung sasabihin po ng ATC, Anti-Terror Council, pwede na pong gamitin ng mga pulis para manghuli ng alleged terrorists. Ito ipilitin daw po ng mga petitioners na pag-usapan muli kasi hindi po sila sang-ayon na pagkakaroon po ng warrantless arrest and detention. Unang-una mga kababayan, ang warrant of arrest ay dapat po manggagaling lamang po sa korte. That is the law in the Philippines. Pero ibinigay po sa pamagitan ng anti-terror law, ibinigay po sa isang konseho, Anti-Terror Council, which are appointees of the president, incumbent president. Mga kababayan, makikita ho ninyo ang peligro dito kung ito ay paiiralin dito sa ating bansa. How powerful itong council na ito. Pwede nilang sabihin, oy, Mr. Paipon, Ben Paipon, ikaw ay terorista. Pakukulong ka namin, pahuhuli ka namin. You will stay in jail for 24 days without a court case. Ayun. Pwede nilang gawin po sa ito. So ito labag sa ating saligang batas ito sapagkat meron pong nilalabag po mga batas din. Kanya ang sabi po ng mga petitioners po, ito'y uungkatin po nila uli sa susunod na enkwentro. Alright. So sa susunod na enkwentro, malalaman natin mga kababayan, ano ang mangyayari dito. Okay? But, at least meron na po tayong nalaman na nag-aral naman talaga. Kahit kaunti lang, ang Korte Suprema, yung mga justices natin.
Maraming natuwa sa ginawa po ng Korte Suprema to retain the freedom of expression, freedom of the press, na dapat lamang talagang pangalagaan po ng ating hudikatura. Okay? Pangalagaan po. Kasi pagka ang free press ay nawala po sa isang democratic country, but hindi na po demokrasya ho ito. Hindi na po demokrasya. There will be chaos, there will be confusion. And masakit to dito, yung tagapamahala can operate at will. Wala nang check and balance, wala nang magsasabi, "Oy, the president did this, did that." Ay wala na magsasabi ng gano'n. If the press is under the wings of the power that be, ay tapos na tayo. That is why itong mga killings of journalists ay napakahalaga din po na paimbestigahan ng ating gobyerno kasi nasusuppress na ang pamamahayag talaga. Natatakot ang mga journalists. Pagka ang mga journalists natin, mga broadcasters natin, will be operating under fear, sa ilalim ng pananakot, mahirap na yan, mga kababayan. Walang tunay na demokrasya where there is a dead press. Yan. Hindi lamang po dead journalist, but a dead press. Ito ang masakit pagka nawala na po ang pamamahayag, mahirapan po tayo. Iiral po ang tinatawag na tyrannical rule. Yung bang talagang wala ng batas, kundi yung batas ng namamahala. Nangyari na sa atin ito, mga kababayan ko. Remember the dictatorship nung panahon ni Mr. Marcos. Talaga naman, thousands of our people from the opposition died, disappeared, tortured. Nako talaga. Grabe. Witness po tayo dyan. Alam po natin yan. Pero ayaw pong i-acknowledge ng mga Marcoses ang kalupitan nila nung panahon na sila po ay nanunungkulan Eva Ramos is watching. Chincha Buste is also watching pa rin. Magandang gabi po sa inyo. Ricky Tisoy, may freedom ba? Basta wag mo kantiin sila. Wag. Mahirap ito, Padre. Pagka walang kalayaan, mababalik ko tayo sa madilim na kasaysayan ng bansang Pilipinas. At sana yan na po ang iiwasan natin. Pero ang nangyayari po ngayon, mga kababayan ko, napakasela na po ang kalagayan natin sapagkat itong darating na eleksyon. Alam po ba ninyo kung sino-sino ang nagkasama-sama na? Grabe talaga. Marcos, Duterte, Erap, Gloria Macapagal Arroyo. Si Gloria Macapagal Arroyo sumasama na po sa sumasama na po sa mga sorties ng kanilang kandidato, BBM at saka si Sara. Wow! 4 na mga dating pinuno at kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Yung dalawa dito, presidente nakulong dahil po sa pagnanakaw Pagnanakaw na sa kaban ng bayan. Plunder, graft and corruption. Nakulong sila. But they were given absolute pardon by no less than President Rodrigo Duterte. Kanya meron po silang utang na loob dito po sa kasalukuyang presidente na humihingi ngayon
ng tulong sa kanila. Yung si Marcos naman hindi po nakatikim ng kulungan ito. Kasi habang nililitis po ang kanyang mga kaso, may sakit na po ito noon eh. And hindi pa po natatapos yung mga kaso niya, binawian na po siya ng buhay. And he died in a foreign country. Hindi na po nakabalik dito sa Pilipinas until his interment. Nalibing din po sa libingan ng mga bayani. Pero sa matinding objection ng taong bayan. Again, sino po ang nagpahintulot na ilibing sa libingan ng mga bayani? Well, the patron saint, mga kababayan, Rodrigo Roa Duterte. Regis Tusoy. Ayos pa. Ito ngayon mga kababayan, ang nag-connive para sa pagkapanalo ng kanilang kandidato, BBM Sara Duterte. Taong bayan, kayo na po ang humusga sa apat na ito. Kayo na At least ako po, I know, alam ko na po, sino po ang iboboto mo natin. Mercy Ong watching. Good night na Kuya Ben Paipon and Madam Lynn. Doble ingat po kayo. Thank you very much, Ma'am Mercy. Mel Rodelio Militante. How accurately can the law fix the crime? There has to be a mechanism for every fast action. The law is like this. Catch them and punish them. That is exactly what the anti-terrorism law intends to do. Mel, yan talaga ang layunin, ultimate goal ng anti-terrorism law. Remember, meron pa nga red tagging. Meron pa nga pagka na red tag ka ni Parlade noon, magtago ka na. Either you get killed or you are incarcerated. That's how powerful they are. Ganyan po katindi ang kanilang kapangyarihan. That is why this has to be this has to stop mga kababayan. Kailangan wag nang pairalin ng ganito mga batas-batas ko. Hindi na po batas na naaayon sa ating saligang batas. Kanya yung freedom of expression, freedom of the press, freedom of choice, and so on and so on. Freedom of dissent. Magpasalamat tayo na ni-retain ito. Ni-retain po ng Korte Suprema. But of course, kung hindi po ni-retain ito, there will be disaster ang mangyayari po dito sa ating bansa. Kanima din, wala nang kalayaan ang mga taong bayan. Wala nang kalayaan ang mga mamamayan. Can you imagine that? Ito ang problema kung sakasakali nagkamali ang Korte Suprema. Junior Dal is watching. Ricky Tisoy. Good morning, bro. Medyo late ang gising. Bakit? Anong nangyari? Matutulog ka ulit, Okay? Nathan Angelo Andaya, good night na po, Lolo Ben. Ingat po tayo. Uy, may 15 minutes pa, Jel? Jelo, meron pang 15 minuto, Sabi mo, aalalayan mo ako. Pagkatapos, iiwanan mo ako. Sige. Anyway, total, bata ka pa naman, Baka magalit po si Lola, si Ma'am, M. Sige na, magpahinga ka na, Tulog ka na. May lakad, meron ka bang pasok bukas? Okay, sige. Crime is contagious, sabi ni Mel Rodelio Militante.
If the government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law. Ito na yung sinasabi natin kanina pa, Mel. The example of the caravan of the candidates, yung mga kumakandidatong pang-presidente. Maliwanag ho na may violation po. I'm not saying BBM lang o kaya Sara ang nagba-violate. All the other candidates, meron po silang mga kanya-kanyang violation. Depende sa kabigat ng mga violations. Unfortunately, and ito sinasabi ni Mel, crime is becoming contagious. Pagka hindi po naiimbestigahan at nabibigyan ng karampatang kaparusahan. If there is a violation of law, meron pong batas na nagdi-define ano bang dapat parusa para sa iyo. Civil or criminal or administrative. Meron po yun eh. Pero hanggat hindi po iniimbestigahan at hanggat hindi po sinisita ang mga violators, ay mananatili ho silang malaya po eh. Na makagawa uli ng kahalintulad o mas malaki pa na krimen laban sa mga Pilipino at sa ating bansa. Itong very frightful po, mga kababayan. Meron pong actual violation. Kitang-kita naman po natin. Yung nangyari pong caravan po dito sa Commonwealth Avenue. Talagang may violation, no permit po. Hindi man lang nalaman po ng MMDA na meron palang malakihang caravan talagang sesarado po ang buong Commonwealth Avenue. Naku, Panginoon ko po. And the traffic, monstrous traffic. Sinong naperwisyo? Taong bayan. Wala po bang violation dito? Bakit wala akong nag-iimbestiga? Bakit hindi po imbestigahan ng pulis? Bakit hindi imbestigahan ng City Hall ng Quezon City? Bakit hindi po mag-imbestiga ang MMDA? Bakit ang Malacanang nananahimik po? Is it because BBM and Sara were involved in the violation? Ayun. Dahil po ba sa anak at kakampi ng administrasyon? Wala nang investigasyon. Sige na, malayo na kayo. Huwag na niyong intindihin yan. Parang sa Parmaliho eh. Huwag na kayong mag-attend ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bako bahala sa inyo. Parang order ng Pangulong Duterte sa mga tagapagpatupad po niya ng anti-drug war. Ano sabi niya? Sige, kill. Ako bahala sa inyo. Hindi kayo makukulong. Ako ang makukulong. State policy. Ay, nako talaga. So anyway, Junior Dal, magandang magkatandem. Isang gustong manalo para hindi makulong ang nanay. At yung isa, ayaw mo kulong ang tatay. Junior Dal, kuhang-kuha mo. Kasi mga kababayan, ito sa totoo, this is the truth. Mrs. Imelda Romualdez Marcos has a pending case with the Supreme Court kung nag-apela sila. Kasi inatulan na po siya ng Sandigang Bayan 7 counts of graft and corruption. Matindi po ito. Mas matindi ito kaysa yung kay Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi po nakatuntong sa loob ng kulungan ito si Imelda. Pero si Gloria, naka-4 na taon yata. Pero hindi naman lahat sa kulungan.
pero nakaranas po ng kulong. Ito si Mrs. Mrs. Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Ngayon, kung matatalo ho, ito si BBM, Marcos Jr., matatalo ho sila sa halalang ito. Malamang ho, mga kababayan ko, malamang ho na makukulong ito si Imelda Marcos. Malamang po, 100% yan. Maliban lang, kung ang manalo ay kakampi rin. O kaya, nagpapanggap na ngayon na talagang kakampi na naman. O yan, ha? Alam na po ninyo kung ano ang, kung sino yan. Kasi meron pong gustong, baka makasama na ho sa kanilang partido. O kaya i-adapt na po nila sa kanilang partido pag senador. O, itong si Digong Duterte. Ay, talaga naman, kanya-kanyang wisyo yan. Di ba? Pero kung matatalo ho si BBM, tsako makakatikim. O, alagay ko makakatikim na po ito Marcos na ito ng kulong. Si Mr. Marcos, Ferdinand Edrelin Marcos, as I've said earlier, hindi po nakatikim ng kulong yan dito sa Pilipinas. Kasi ho, nasa abroad po siya. And besides, mahina na po ang kanyang katawan po noon, may sakit, and his cases were still under litigation. Oh, talagang iniimbestigan pa po yung mga charges against him. Nung namatay po si Mr. Marcos, doon lamang po lumabas po yung mga judgment at mga decision ng Korte Suprema. And on record, hindi ko na po alam, mabilang kung ilang bilyong piso ang nakita po at napatunayan na ill-gotten wealth ng Pangulong Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos. Of course, hindi po tinatanggap po ito ng mga Marcoses. Wala ho kaming ill-gotten wealth. Grabe talaga. No? Ito nga si BBM po, yung mga disqualification cases po niya. Simpleng bagay ho. You know, simpleng bagay. As a anak ka ng naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, naging gobernador ka, ayaw mo pang magbayad ng buwis. Oh? Ayaw mong mag-file ng income tax return. What do you think of yourself? Oh? BBM, anong tingin mo sa sarili mo? You are above the law. Ngayon, ito, kasama po sa disqualification cases na filed against him, kasama po yan sa disqualification mo o kaya cancellation of the certificate of candidacy for BBM. Yan. Hindi po pagbabayad ng buwis at hindi po pagpa-file ng income tax return. You are a son. Oh? Hindi former son. You are a son of the late president. You've been a governor of a province. Okay? You've been a senator. Pero bakit hindi ka nagbayad ng buwis mo? Bakit hindi ka nag-file man lamang ng income tax return? May batas po dyan eh. Explicitly provides na kung hindi ka nagbayad at nahatulan ka at makukulong, disqualified ka from public office. Hindi ka na makakapag-kandidato ulit. You are not allowed to hold any public office. So this is disqualification for Mr. BBM. Pero hindi natin malalaman, mga kabayan, how things will happen, how things will turn out. Will the president keep the tandem? BBM, Sara Duterte? Will Bongo finally go to the COMELEC and file his withdrawal? Hanggang ngayon mga kababayan, Mr. Bongo is contemplating of not
withdrawing. Hindi ko nga maintindihan bakit ayaw pa mag-withdraw talaga. Samantalang, sabi daw po ng kanyang pamilya, ayaw nila sa kanya, ayaw sa kanya na maging presidente. Really? Pagkatapos hindi raw po matanggap ng kanyang konsyensya, ng kanyang isipan at ang kanyang puso na magiging presidente ito. As if he is parang siya po ang merong command sa kanyang sarili. It is Duterte who's running the affairs of Mr. Bongo. Kaya kung ako sa iyo, Mr. Bongo, kung talagang iginagalang mo pa rin ang mga kababayan mo, magkusa ka na, pumunta ka na sa COMELEC at mag-file ka na ng withdrawal ng inyong candidacy para mapatahimik na ang taong bayan. Ha? Okay? The worst crime is faking it. And that is what the Marcoses are doing. Pati diploma. I wonder mga kababayan, si BBM po ba graduate of any course? Kayo alam po ba ninyo? Mel, graduate pa si Bongbong Marcos of any college degree. Kasi yung sa Oxford po binawi po Binawi po Mukhang hindi po sa graduate Kita na ninyo yan. But anyway, hindi naman po importante yan, mga kabayan. Kanya nga lang to aspire for the presidency. At least meron ka sanang diploma naman. Di ba? Para igalang ka ng mga tao na maglilingkod para sa gobyerno. Di ba? Mel, the worst crime is faking it. Worst crime is lying. Magsisinungaling. Nathan Angelo Andaya is still watching. Oo nga, palagay ko, Jello, sa bagay, malapit na, ha? Mel Rodelio Militante. Magtakda ng isang magnanakaw upang mahuli ang isang magnanakaw. Hindi na kailangan, Padre. Hindi na kailangan na magtakda na tayo ng isang magnanakaw kasi baka hindi natin mapigil yan. Kailangan yung malinis ang ilagay natin para yung mga siraulo, yung mga magnanakaw, yung mga sinungaling, wala na pong puwersa sa ating gobyerno. For once, taong bayan naman po sa pamamahala ng mabubuting tao ang mamamayani dito sa ating bansa. That is what I would like to see. Kasi nakakaawa po ang susunod na salinlahi po. Kung itong apat na ito, Marcos, Duterte, Erap, Arroyo, ang magsama-sama po muli. Magsama-sama po muli, mga kababayan ko. Diyos ko po, my friends, I really, hindi ko na alam. I fear the day when this happens. Mga kababayan, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa ating bansa. Mel Rodelio Militante, Ben Paipon here. Sabi niya, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Talagang i-translate na niya. Por darnos el privilegio de estar a su servicio. Good night, everybody. Talaga naman si Mel Rodelio Militante. I-Englishin natin yan mamaya. In just a short while, magpapaalam na rin po tayo. At Jello, good night na. Patulog ka na para bukas may lakas ka pa. Okay? So sa lahat ng mga nanood at nakiisa dito po sa ating programa, Your Honor, please, magandang gabi po sa inyo. At maraming salamat. Magkikita-kita tayo ulit bukas, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi for Your Honor, please. Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes,
and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Hindi nakahanda. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.